Hi guys, welcome back sa ating channel. Previously sa ating part 1 ay napaanda na natin itong ating WR155. So for today's video guys ay simulan na natin siyang baklasin at saka simulan na rin natin yung kanyang mga repairs. Kung hindi nyo nga pala napanood yung ating part 1 guys, tingnan nyo na lang doon sa ating homepage. So ngayon, huwag na natin patagalin ito guys, simulan na natin ang ating baklas at repair. Since this is a restoration guys, so baklasin na rin natin lahat ng kanyang mga plastic at linisin na rin natin lahat ng kanyang mga parts. So basic rule guys, kapag nagbaklas tayo, so kung ano yung unang tatanggalin, siya rin yung huling ikakabit natin. Mainam rin na meron tayong pictures or videos guys, para sa kapag binalik na natin siya, meron tayong reference. So dito nga guys ay isa-isa na natin tinatanggal yung mga parts ng ating WR155. Pinaka-goal natin dito guys ay ititira lang natin ang kanyang frame at ang kanyang engine. At pagkatapos natin siyang malinis guys, saka natin siya ibabalik ulit. Tali na rin natin itong kanyang battery tray guys, para lahat ng wiring harness ay mabaklas natin at may labas natin. So para mas malinis natin siya ng maigi guys. So for reference purposes guys, ito yung length ng ating wiring harness guys. So okay comparison guys, ito yung bago nating upper crown compared doon sa ating luma o yung sirang upper crown niya. So ito naman yung ating front suspension guys. So hindi naman siya bend. So goods lang yan siya. Pwede nating ibalik. So ngayon, medyo bend yung ating front axle. So gamitan natin ng konting apoy para ma-align siya guys. So technique dito guys is wag natin siyang ilulubog sa tubig pagkatapos siyang i-align para hindi mawala yung rigidity o yung quality niya. Naman kanyang tipos guys is gamitan lang natin ng konting apoy kasi para maparallel yung alignment ng ating dalawang front suspension. Wala ko sana itong palitan guys, kaya lang walang available dito sa amin at saka sa online. So ito na muna yung quick fix natin sa ngayon. So dito naman ay nag-install tayo ng brand new handlebar guys. So main purpose natin dito is para makita natin yung overall alignment ng ating front suspension papunta doon sa ating handlebar assembly. Since tapos na nating align yung ating front suspension guys, papunta doon sa ating handlebar. At saka tapos na rin natin linisin yung ating mga parts. So ngayon, simulan na natin silang i-install pabalik. So basic rule pa rin tayo guys, kung ano yung huling tinanggal, yun yung unang i-install natin. So dito magiging handy yung ating mga pictures at mga videos guys. Since hindi natin ma-memorize lahat, so meron tayong reference pagka may pictures and videos tayo. Kung wala naman kayong pictures and videos guys, pwede nyo rin tingnan doon sa YouTube para meron kayong reference. Kung may natutunan nga pala kayo sa video natin for today, please hit like and subscribe para updated kayo sa mga video yung i-upload natin guys. Ito nga ay kinakabit na natin yung ground papunta sa engine natin guys. At saka ay kinakabit rin natin yung mga socket papunta sa engine natin. So ngayon naman is install na natin itong kanyang intake manifold kasama ng kanyang injector guys. Up next, install na rin natin itong kanyang throttle body assembly. At saka ikabit na rin natin yung kanyang mga socket papunta dito sa kanyang throttle body. Up next, kabit na rin natin itong kanyang ignition coil guys, at saka itong kanyang spark plug cap. And as simple as that, nakalatag na nga yung buong wiring harness natin guys, from front papunta sa engine at saka papunta doon sa likuran ng ating motor. Since damaged na nga itong kanyang old radiator guys, so nagpalit na rin tayo ng brand new radiator. At saka binalik na rin natin itong kanyang radiator fan. At saka ikinabit na rin natin itong kanyang mga radiator hose.
Katapos nga niyan ay ikabit na rin natin itong kanyang radiator cover. Up next nga guys ay iskabit na rin natin yung kanyang airbox assembly, no? Pati ito kanyang mga bracket. At ito na nga yung preview niya dito sa ibabaw guys. So ayan na yung position ng mga parts. Katapos niyan, wag rin natin kalimutan i-install itong kanyang coolant tank. So importante ito guys para mayroon siyang reserve coolant. At saka i-secure na rin natin itong kanyang mga hose. Up next, dito sa kanyang handlebar guys, kabit na rin natin itong kanyang clutch cable, pati na itong throttle cable papunta dito sa kanyang throttle body assembly. At ikabit na rin natin itong kanyang switch sa kanyang signal light at sa kanyang park light. So dito nga guys, sa binaklas ko ulit yung front suspension natin kasi nga lagyan ko siya ng boots. So mas gusto ko sa itong boots guys kasi hindi talaga napasukan ng dumi yung kanyang telescopic assembly. So mas tatagal yung suspension natin dito guys. Ang boots nga pala na gamit ko dito is pang XR200. So plug and play lang siya. Kung gusto niyo ng ganitong setup guys, so bili lang kayo ng pang XR na suspension boots sa harap tapos kabit nyo sa front suspension ninyo. Up next guys, install naman natin itong kanyang speedometer / cowling bracket. Since wala tayo makita na brand new nito guys, so ito pa rin yung luma niya, ni-repair at ni-repaint lang natin siya. Up next guys, ito nga ang kanyang ignition switch. And after installation yan, i-secure na rin natin itong kanyang mga wire and socket dito sa harap. Okay guys, so front bracket check. Up next, install naman natin itong front tire natin guys. Kasama na itong kanyang brake master, itong kanyang skill switch, at saka itong kanyang brake hose at ang kanyang brake caliper dito sa harap. So ayan guys, unti-unti na gang nabubuo itong ating WR155. Unti-unti na siyang nagmumukhang motor ulit. Basically ay tapos na yung mga repair natin guys. So kulang na lang is yung mga covers natin. If you find this video informative nga pala guys, please hit like and subscribe. At saka click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videong i-upload natin. Abangan nyo nga pala sa ating part 3 guys kasi nga ikakabit na rin natin yung the rest o yung mga cover ng ating WR155.